Isang Batangkenyong walang takot. Isap sa inyo, Walang bayan. inuurungan. Hindi pa umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto mga kababayan, di ba kung makikita ninyo noong mga nakaraang araw, natalakay po sa Senado, etong PIDEA leak na kung saan alam naman natin ang pupuntahan niyan at ang patungo ng usaping yan. Mga kababayan, isa lang naman yung dahilan kung bakit nahiring yan. Ano po, dahil nga yung mga taga-suporta ni Duterte ay nananawagan po na matalakay po yan sa Senado at maimbestigahan po ang ating presidente kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot na kahit alam naman nila sa mga sarili nila na yung inilabas ni Maharlika ay isang malaking ka-fake newsan at paninira lamang po dito kay PBBM mga kababayan, talagang kinagat pa rin po nila. Ngayon mga kababayan, may interview pala etong si Senator Bato na kung saan po talagang masasabi natin mga kababayan na siya pala ay 100% na naniniwalang totoo yung dokumento na ipinakita po nitong si Maharlika na pinatotohanan nitong si Morales. Ano po, so ngayon, ito panoorin po natin etong nakita nating interview ni Nabanat Bay dito po kay Senator Bato de la Rosa na kung saan mismong kinumpirma po niya na totoo yung mga dokumento base lamang daw po dun sa dalawang na puncher na butas mga kababayan. Ano po, so ito i-play na po natin. Nadinig ko po, 2 beses nyo sinabi, kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. At kung naniniwala po kayo doon sa dokumento, Hindi lang pala niya isang beses sinabi yan. 2 beses po niyang sinabi na naniniwala po siya doon sa dokumento. Alam niyo kung tutusin mga kababayan may mga sinabi din si Senator Bato de la Rosa doon sa mismong hearing po niya na kung saan parang sinasabi po niya mga kababayan na yung dokumentong sinasabing nag-leak dito po sa PIDEA ay 100% na naniniwala po siya. Or para sa kanya mga kababayan, totoo yung dokumentong yun kasi nga pinatotohanan daw nitong si Morales. So anyway, pagpatuloy pa natin. sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raidin si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa noong panahon ng 2012. Tama po ba? Totoo yung papel at yung the reason why hindi natuloy, hindi na approve yung pre-ops na yan ay malalaman natin ngayon kung may imbitahan natin si former Executive Secretary Paquito Ochoa kung anong rason, bakit niya, kung totoo ba na siyang humadlang sa pagkandak ng operation na yan. Malalaman natin. Paano pa ito may imbestigahan mga kababayan? Kung hindi pa nga tapos yung investigasyon, yung mismong chairman na nag-iimbestiga po dito sa sinasabing PIDEA leak mga kababayan ay naniniwala na agad 100% na totoo yung dokumento na ipinakita nitong si Morales. So paano pa ito may imbestigahan? Di ba gaya nga ng sabi ko sa inyo noong nakaraang araw, since eto namang si Morales ang gumawa or nagpatotoo at pumirma dun sa ipinakita ni Maharlika na dokumento, malaki ang posibilidad na sa kanya talaga nanggaling, sa kanya nag-leaks yung dokumentong yan, hindi po sa PIDEA. Pero pagdating po dito kay Senator Bato de la Rosa, yung sinasabi ng PIDEA na AI or fake news sa madalit salita mga kababayan, pinaniniwalaan niya na siya po yung chairman ng komite na nagtatalakay mga kababayan dito sa sinasabing PIDEA leaks. Biruin nyo siya yung nagtatalakay pero para sa kanya, totoo na agad kahit hindi pa niya nasusuri at naiimbestigahan ng mas maayos yung patungkol sa dokumentong nag-leaks. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Basta ako tanungin mo, as to the authenticity nung papel na yan, ay 100% convinced ako na totoo yung papel na yan. Kasi For may the mga following reason. For the following reasons. Number 1, yung gumawa ng papel mismo na si Jonathan Morales ay kinonfirm niya na siya talaga gumawa at perma niya yan, yung nakapirma dyan. Pangalawa, yung mga nakasaad dyan na mga identified na mga sasakyan na gagamitin sa casing and surveillance operations
na mga sasakyan ay inamin ng PDEA na ito yung mga organic na vehicles nila at yung isa pa nga ay personal na sasakyan ng team leader nila na si anong pangalan na itong team leader? Alam niyo, yung mga tinutukoy niyang sasakyan dito, unang-una, mga mali pa yung mga spelling, mga kababayan. Tapos itinanggi ng PIDEA at sinabi mismo ng PIDEA na hindi nila alam kung kanino yung isang sasakyan na Toyota Vios, mga kababayan. Ano po, at tanging si Morales lang, mga kababayan, yung nagsalita patungkol po dyan sa mga sasakyan. Ngayon, mga kababayan, ang isa pa kasi dito, unang-una, hindi pa po tapos yung investigasyon nila na yan. May susunod na hearing pa ngayong May 7, mga kababayan, pero yung nag-iimbestiga, yung mismong chairman na nag-iimbestiga, 100% may conclusion na agad na totoo yung mga dokumentong ipinakita nitong si Maharlika na mismong itinatanggi ng PIDEA na may katotohanan po yan. Ano po, mismong sinasabi ng PIDEA na wala po sa kanilang record yan. Pero yung mismong chairman, mga kababayan, sinasabing totoo yung papeles na inilabas ni Maharlika na pinasinungalingan ng PIDEA. So paano pa nila iimbestigahan yan? Kung yung mismong nag-iimbestiga, yung mismong chairman ng komite ay may konklusyon na agad na tama yung dokumento dahil lamang po doon sa 2 butas ng puncher na kahit na sinong tao ay kaya pong gawin yan. Kahit ako nga, mga kababayan, kaya ko pong gawin yan. Saan ka ba naman nagkatala? Kung isang tao lamang na mag-i-expose ng ganong klase ng dokumento, gagawa pa siya ng paraan na impuncher yung butasin yon at tanggalin pa dun sa folder, mga kababayan, sa kapicturan at ipakalat. Di ba kung sa normal na tao lamang po na basta kukuha ng dokumento, hindi na mag-aabala yung nahugutin pa dun sa pagkakapuncher sa isang folder. Kung hindi, pagkakita na yan sa folder, diretso picture, mga kababayan, and then pakalat na agad. Pero yung tao na nagpakalat po nitong dokumentong peking ito, talagang nag-effort pa na butasan yung 2 folder, mga kababayan, tapos saka po ipakalat. Kung sa iba-iba, basta na lang pipicturean yan and then pakalat na agad, mga kababayan. Di ba kung tutuusin, kung titingnan po natin hindi po talaga para sa sambayan ng Pilipino yung pag-iimbestigang yan. Yan po ay para sirain at lantarang sirain ang ating presidente, mga kababayan. Dahil dito pa nga lang sa chairman, ganito na agad yung sagot, mga kababayan. What if pa kaya kapag mismong nahimay-himay na nila at naimbestigahan na po nila? Hindi pa tapos ang investigasyon ganito na po agad yung sinasabi ni Senator Bato. Kung sa ibang senador yan, mga kababayan, ang isasagot po nila dyan, hintayin muna nating matapos yung investigasyon patungkol dyan bago natin sagutin yan. Pero sa kanya, may conclusion agad siya na 100% naniniwala siya na totoo yung dokumento. Kung 100%, kung 100% naniniwala ka, Senator Bato, na totoo yung dokumento ni Maharlika, anong laban nung magpapasinungaling ng mga dokumentong yan? Ano pang laban nung sasabihin ng PIDEA na wala sa kanila yung dokumentong yan? Kung sa iyo pa nga lang ay pinaniniwalaan mo na 100%, totoo na yung mga dokumentong yan. Ibig sabihin, wala nang saysay lahat ng sasabihin ng mga taga-PIDEA. Wala nang saysay lahat ng sasabihin nung si Chowa na iimbestigahan ninyo. Or wala nang saysay lahat ng sasabihin ng mga opisyalis nung panahon na yan. Dahil para nga sa iyo 100% naniniwala ka na totoo yung mga dokumentong yan. Na mismong sinabi ng PIDEA na AI po yan or artificial intelligence, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Leader nila. Yung team leader ni Morales, sasakyan nila yan. So, kumpirmado. At pangatlo, yun ang mahirap na i-debunk. Yung nakita ko doon talaga sa papel na merong butas, may butas na tama ng puncher na pinasok ito sa folder na may passenger. Yung mga lumang pamaraan para magawa ng magpapile ng mga dokumento. Next time maging matalino kayo sa pagboto ng senador, Next time maging matalino kayo, yung hindi lang nagbabase sa 2 butas ng puncher na hinugot sa folder. Mga kababayan, mamaya i-debunk natin yan. Pakikitaan ko kayo ng isang tao na kayang gumawa ng ganyan, mga kababayan. Mamaya, marami pa. I-debunk natin yung sinasabi nilang kasinungalingan na yan. Kasi may nakita akong video na mismong kayang gawin lahat ng nahiring dyan ni Senator Bato sa Senado.
Ano po yung about dyan sa PIDEA leaks na yan? Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yung butasan ng puncher ay nandoon ang marking sa pag-photocopy ng papel. So meaning, this is an old document. Klaro ito, natotoo itong dokumento. Ang question lang ngayon, kung sino ang may hawak ng papel na yan, and that will be determined in the next hearing. Kung sino may hawak ng papel na yan at yung dokumentong yan, edi walang iba kung hindi si Morales, dapat yan yung inala mo doon sa mismong hearing nung nag-hearing ka. Hindi mo dapat hinayaan na si Morales yung mamayagpag sa mismong hearing mo. Kasi ang naging lagay nung hearing ni Senator Bato de la Rosa, naging bayani pa etong si Morales, mga kababayan. Kasi ang panawagan ngayon ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, patotohanan yung mga sinabi nitong si Morales. Para nga kay Senator Bato de la Rosa, 100% naniniwala na po agad siya. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Morales doon nag-work. Kasi yung mismong chairman ng komite ay naniniwala po na totoo yung sinasabi ni Morales, mga kababayan. Anyway, hindi pa dyan nagtatapos. May nakita pa tayong isang interview niya na kung saan mismong pinatotohanan po niya na talagang tunay yung PIDEA leaks at tunay yung mga dokumentong lumabas. Mga kababayan, na ito panoorin po natin. Galing po ito sa DZAR 981 Top News. Ano po, kanila po yan. Hindi pa yan natin gagawan lamang po natin ng reaction. Ano po, i-play na po natin. Nagumpisa na ang bakbakan sa Senado sa issue kung totoo bang gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Nagmula ang tanong ng publiko matapos mag-viral sa social media. Di ba mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, isa lang yung pupuntahan yan. Kung talagang tunay ba or hindi na gumagamit ng droga, etong si PBBM. Mga kababayan, isa lang ang pupuntahan yan. Doon at doon lang din ang punta niyan. Paninira kay PBBM. Ano po, so ito i-play pa natin. Ang ilang PIDEA documents na nagsasabing naging target noon ng isang anti-drug operation, sinoy senador at ngayon Presidente Marcos. At dahil siya ang pumirma sa pre-operations report, napilitang lumitaw sa Senate investigation si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Nanindigan si Morales na totoo ang operasyon at siya ang tumipa ng pre-ops batay sa salaysay ng isang confidential informant na itinuturo si Mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang taong kayang gumawa ng ganyan. Ano po, yung mga dokumentong yan, papakita ko sa inyo mamaya mga kababayan. Marcos at ang artistang si Maricel Soriano na umunay gumagamit ng white powdery substance. Pinabulaan na ng PIDEA ang mga dokumento at iniit na wala ito sa kanilang database. Pero ayon kay Agent Morales, hindi natuloy ang operasyon laban kay Marcos at iba pang mga kasabwat kaya hindi ito napasok sa Plans and Operations Reports Management Information System o PORMIS ng PIDEA. Nauna ng pinag-ingat ng PIDEA ang publiko sa paglaganap ng mga peking dokumento gamit ang artificial intelligence o AI. Biruin nyo mismong sinabi na nga ng PIDEA na mag-ingat, pinag-iingat ang publiko. Ano po dun sa mga gumagawa at nagpapalaganap ng artificial intelligence or gawang AI, mga kababayan. Hindi ko akalain, hindi ko din lubos maisip na etong si Senator Bato de la Rosa ay mabibiktima ng gawang artificial intelligence. Kasi unang-una, hindi daw kasi naniniwala etong si Senator Bato de la Rosa na kayang gawin yung ipinakita ni Maharlika ng isang artificial intelligence or yung mga gumagawa ng AI. Mga kababayan, ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Balit para sa chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi AI generated ang mga kumalat na dokumento. Sang-ayon rin dito ang isang political strategist. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito, dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature niya yun, at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PIDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan nung team leader personal vehicle ng team leader ni Morales. Hindi kasi naintindihan ni Senator Bato de la Rosa yung sinabi nung isang taga-PIDEA. Di ba sabi nung isang taga-PIDEA, yan po ay parang naka-soft copy na pwedeng baguhin at pwedeng magdagdag. Na kung tutusin, pwedeng kuhanin nitong si Morales, mga kababayan, since naging PIDEA agent po siya, pwede niyang kuhanin, pwede niyang baguhin at pwede niyang dagdagan. Hindi pinakinggan ni Senator Bato de la Rosa yon. Dahil kung pinakinggan ni Senator Bato de la Rosa yung sinasabi ng isang taga-PIDEA, magkakaroon siya, mga kababayan, ng idea
na kahit sino pwede talagang baguhin yon. Basta unang-una may access ka mga kababayan. Eh di ba alam naman natin na naging PIDEA agent etong si Morales. So magkakaroon siya ng access doon para baguhin mga kababayan or para makakuha ng soft copy tapos baguhin niya, palitan niya at dagdagan niya ng kung ano-ano. Di ba hindi pinansin kasi ni Senator Bato de la Rosa yon, kaya ang paniniwala niya pinatotohanan ng PIDEA yung mga sasakyan. Mga kababayan, yun lang kasi yung pinick up niya Kaya nasasabi niya na totoo yung dokumento na inilabas nitong si Morales at ni Maharlika. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. So, klaro kayo, aside from that, Eto, sinabi kasi nito Kita nyo ba tong nakasalamin? Yung nasa dulo? Sinabi niyan na yung kanilang mga record mga kababayan, karamihan doon naka-soft copy na pwedeng kuhanin ng isang PIDEA agent tapos palitan niya at dagdagan po niya. Ano po, mismong sinabi nitong nasa dulong ito, nitong nakasalamin na ito mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, dito kay Senator Bato de la Rosa, oo pinakinggan niya, pero dinedma din niya. So ipagpatuloy pa natin. Nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung soft copy na yon, kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential, nakita ko doon. Masyado mo kasing minamaliit, Senator Bato de la Rosa, yung mga magagaling gumawa ng artificial intelligence. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung sinasabi mong yan. Sa letter C at saka sa letter A, yung markings ng butas ng puncher, yung magbutas ka ng puncher para ipasok mo sa passenger yung dokumento, yung papel. May mga butas may mga butas, ibig sabihin old files ito. Hindi nga naisip ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan na kung halimbawa may isang taong nagmamadali na mag-expose ng ganitong klase ng record, lalo na at record ng presidente, lalo na yung tao may galit do sa presidente, mga kababayan, ang gagawin yan, pagkabuklat ng dokumento, lalo na't nakadikit pa yan sa folder, gawa nga na nakapuncher, mga kababayan, diretso picture na yan. Diretso kuha agad yan at diretso pakalat na po agad yan. Hindi na yan mag-aaksaya ng panahon at oras para tanggalin dun sa folder sa kanya picturean mga kababayan. Yan yung hindi naiintindihan ni Senator Bato de la Rosa. Hindi niya kasi ina-analyze mga kababayan yung investigasyon niya nung nag-imbestiga siya ng patungkol po dyan sa Senate. Ano pa, pasensya na kayo hindi sa sinisiraan natin, hindi sa binabangga natin si Senator Bato de la Rosa. Sinasabi lang natin yung side natin mga kababayan dito sa kanyang paniniwala. Kasi biruin nyo ang kanya kasing basihan dito, pinakabasihan niya kaya nasabi niya na totoo yung dokumento na kumakalat na yan ay dahil lamang po dun sa dalawa daw butas. Ano po, butas nung puncher na talagang mahahalata daw po niya na galing pa daw po sa folder. Yan po yung basihan niya. Hindi niya sinabi mga kababayan na base sa kanyang pagsusuri na determine niya na totoo yung ebidensya na inilabas ni Maharlika at ni Morales. Pero mga kababayan, ang kanya kasing main point dito, may butas daw na dalawa. Kaya nasabi niya na totoo. Ano po, so anyway, ipagpatuloy pa natin. Somebody's keeping these old files. The number one question sa isip ng mga tao, totoo ba yung dokumento? Oo. Ikaw ba gumawa ng dokumento? Oo. Ikaw ba pumirma nito? Pirma mo ba ito? Oo. Ano pa ba? Isa pa itong bobo mga kababayan. Sa totoo lang, eto. Isa pa ito. Isa pa po itong bobo. Ito yung nagsasabi na totoo. Yung dokumento. Na sinabi na nga ng PIDEA na hindi nga totoo at peke. Sinong paniniwalaan nyo? Etong mga to na may galit sa gobyerno, lalo na kay PBBM or yung PIDEA mismo na nagsasabi na wala sa record nila yan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Naman po ang kailangan natin to establish facts. Duda rin si De La Rosa sa testimonya ng immediate boss ni Morales sa Intelligence and Investigation Service noon o ISS na si Director Martin Francia. Sabi kasi ni Morales, nag-usap sila ni Francia bago ang Senate hearing, bagay na itinatanggi naman ng dating hepe ng... Yan! Etong si Francia mismo mga kababayan na nagsabi na may soft copy ng ganyan na pwedeng kuhanin lalo na't kung may access ka sa PIDEA, lalo na kung ikaw ay isang PIDEA agent, pwede mong kunin, pwede mong palitan, pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan, pwede mong baguhin. Sa madalit salita mga kababayan. Mismong yan yung nagsabi, kaso nga lang hindi pinansin ni Senator Bato de la Rosa. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ang ISS.
Tinanong ko kahapon, ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito at ito'y ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inibitahan natin na isa pang former PDEA employee. May nanumpa namang 8 taga-PDEA sa pagdinig at pinabulaanan ang sinasabing report ni Morales laban sa Pangulo. Biruin nyo yan ha, 8 taga-PDEA, dating katrabaho nitong si Morales. Mismong nanumpa, nag-take out mga kababayan at sinasabing nagsisinungaling itong si Morales. Kung etong ang mga katrabaho ni Morales na sinasabi niyan parang nandudun ata nung magsasagawa siya ng pre-operation report mga kababayan na parang sinasabi niya pa etong mga to yung nakakaalam at nakita nila mismong itinangge. Paano tayo maniniwala kay Morales niyan? Mga kababayan, di ba ipagpatuloy pa natin? Pero nang tanungin kung naroon ba sila sa PDEA nang kausapin ni Morales ang kanyang confidential informant ay wala raw doon ng 8. Kaya nga, Nandun ba oo. kayo sa aksidente na yon? Sabi nila lahat sila, wala sir. Wala kami, hindi kami nandun sir dahil Sabado yun. So, anong implication ngayon yung denial ninyo dito sa paano kayo nakapag-deny? Wala pala kayo doon sa PDEA nung panahon na yun nung araw na yun. Bakit kayo nagdi-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang questionable na yung kanilang in-execute na affidavit. Kita mo mga kababayan ha, tingnan nyo yung pagpapahayag ni Senator Bato de la Rosa. Gusto niya kasi talagang patunayan na tunay talaga yung mga sinasabi ni Morales. Ang gusto kasi nilang lumabas dito sa investigasyong ito talagang maging totoo yung sinasabi ni Morales at mapalabas nila in the end dito sa investigasyon na ito na totoo lahat ng sinabi ni Duterte dun sa rally. Mga kababayan, yan lang naman yung pinupuntot, iniikot nitong investigasyon ni Senator Bato de la Rosa. Gusto nilang mapatunayan na totoo yung sinasabi ng kanilang kapartido mga kababayan para hindi sila ma-question ng sambayan ng Pilipino. Kaso nga lang ang problema, marami kasi talagang butas itong mga paliwanag nitong si Morales na kung titingnan po talaga natin mga kababayan, kahit nga yung dating PNP chief mga kababayan, mismong sinasabi na kaya ginagawa ito ni Morales dahil unang-una, nagpapapansin etong si Morales kay Inday Sara Duterte para kung sakaling maging presidente, etong si Inday Sara Duterte ay magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Diba? Tingnan nyo mabuti. Paano ka pa mag-iimbestiga, Senator Bato de la Rosa? Kung para sa iyo, tama yung sinasabi ni Morales, naniniwala ka 100%. At etong taga-PDEA, questionable pagdating sa'yo. So paano ka pa mag-iimbestiga niyan? Dapat talaga meron kang kasamang senadora dyan. Dapat ang kasama mong senadora dyan si Senator Risa Hontiveros. Para kung sakali na mali yung pagkakaintindi mo, maitama ni Senator Risa Hontiveros. Di ba ipagpatuloy pa natin? Madaling sabi mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan niya sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely, sir. Most likely. Samantala, maraming netizens na nakulangan sa paghawak Ano yung sabi ni Panelo mga kababayan? Pakinggan nyo yung sagot ni Bato ha. Na hindi nangyari yun. So, yun palang questionable na yung kanilang in-execute na affidavit. Madaling sabi mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan niya sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely, sir. Most likely. Biruin mo ha. Ano yung sabi ni Panelo? Mukhang nagkakaisa sila para pagtakpan yung sinasabi nitong si Morales. Anong sagot ni Bato? Most likely. Biruin mo ha, ikaw chairman ka, nag-iimbestiga ka dun sa Senado. Ikaw ang chairman ng komite, sasabihin mo na ganyan? Di ba dapat ang isasagot mo kay Panelo, tutukan natin yung investigasyon. Hayaan mo na nating imbestigahan lahat at pag okay na lahat at na-determine na natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo at hindi, doon natin mahuhusgahan. Pero pagdating sa kanya mga kababayan, ano yung sabi ni Bato? Most likely sir. Para sa iyo, gano'n na pala yung sinasabi ng taga-PDEA. So yung palang ginagawa ng PDEA, Senator Bato de la Rosa, para pagtakpan yung mga sinasabit ibinibintang ni Morales laban dyan sa PDEA. Paano ka pa mag-iimbestiga niyan? Di ba parang sinasabi mo, gano'n na nga. Paano ka ba mag-iimbestiga niyan, Senator Bato de la Rosa? Maling-mali yung sinabi mo dito. Dapat ang sinabi mo, Senator Bato de la Rosa, tutukan muna natin ang investigasyon. Para sa inyo, gano'n na nga yung ginagawa ng PDEA. So ano pa laban ng PDEA sa mga kasinungalingan pang sasabihin nitong si Morales? Wala na. Kasi yung chairman ng komite,
talagang 100% naniniwala na sa kasinungalingan nitong si Morales. Di ba ipagpatuloy pa natin? Most likely. Samantala, maraming netizens na nakulangan sa paghawak ni Senator De La Rosa sa hearing. Subalit nanindigan ng senador na bilang chairman ng komite, mananatili siyang impartial at pakikinggan ang lahat ng panig. Doon pa lang sa statement mo, lalo na doon sa mga interview, hindi mo na pinakinggan ng PIDEA. Dahil kung pinakinggan mo ang PIDEA, hindi ka basta-basta maniniwala at mabibiktima ng artificial intelligence na documents. Senator Bato de la Rosa, kung talagang pinakinggan mo ang PIDEA at kung talagang nakikinig ka sa sinasabi nitong si Lazo, talagang susuriin mo ng mas mabuti. Kasi ang sabi nga nitong si Lazo, mga kababayan, dala nila yung binder nila. Pwede nilang ipakita dito kay Senator Bato de la Rosa, pwedeng suriin ni Senator Bato de la Rosa at i-identify niya kung may record ba talaga doon. Kung merong record, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, hindi nga pinansin ni Senator Bato de la Rosa. At ang mas tinutukan po niya ay etong mga salita nitong si Morales. Kaya nga naniniwala siya 100% na totoo yung sinasabi ni Morales, yung mga documents. Di umano. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Bagay na siyang pinakapaksa sa pagsasagawa ng pagdinig. Some people are out for blood, sir. Nawala ang signal ng SMNI, mga kababayan. Ano na lang natin? Cut na yung video hanggang doon. Maliwanag naman yung sinabi nitong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, punta tayo dun sa sinasabi ko sa inyong isang tao na kayang gumawa ng ganyan. Actually, hindi lang naman isang tao Marami pa mga tao na kayang gumawa ng artificial intelligence. Mga kababayan, etong nakita natin, isang tao lang na magpapatotoo na yung inilabas ni Maharlika at saka ni Morales, mga kababayan, ay isang malaking kalokohan. Ano po, so ngayon, ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Yan! Ito yung kasamahan natin vlogger na isa, mga kababayan, na mismong sinopla ng matindi etong si Senator Bato de la Rosa. Ito, pakinggan po natin. Kine-credit natin to kay Banat Boy ha. Kanya po yung vlog, kanya yung video, mga kababayan. Subscribe nyo po etong si Banat Boy. Isa po yan sa tagapagtanggol ni PBBM. Ano po, so ngayon, eto sinopla niya si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan po natin. Pucha, ganun ka-powerful. Tapos eto lang, hindi pa magagawa ng AI daw? What the hell? Ayan Tingnan mo to, Senator Bato de la Rosa. Tingnan mo mabuti to. Wait lang, tanggalin ko yung comment natin para mas malaki yung makita. Yan. Tingnan mo to ha, Senator Bato de la Rosa. So ito, ayan pinansher ko na. Binutas ko, saka ako pinotocopy. To prove na ano yung kabubuhan na pinagsasabi mo, Bato. Wait lang ha. Sabi, eto, mukha ni Maharlika yung nakalagay naman dyan sa ginawa ng kasamahan nating vlogger. Tingnan nyo mabuti ha. Eto, kung nagagawa ng normal na tao yan, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na 100% ay naniniwala siya na tunay yung ginawa ni Maharlika at ni Morales. Ibig sabihin, mga kababayan, wala nang saysayan. Wala nang saysa yung investigasyon ni Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasi unang-una nabiktima siya ng isang artificial intelligence. Tingnan nyo mabuti ha. Eto, tingnan nyo mabuti to. sabi niya, ikaw ba nilagay mo yan sa blue na folder? Ayan, bumili na rin ako ng blue na folder. Ano nakalagay? PIDEA file. Legit na ba yan? Pag nilagyan natin? Pag nilagyan ko ng legit. Legit na to? Totoo na sa'yo to, Bato? Pag nilagyan natin ng classified, mas legit na? O doblehin na natin? O document? O yan? O original? Pag yan ba ginawa natin ganyan, does this prove na legit na to? Yung file na to, original? Existing talaga? Ilagay mo pa. Yan. Damihan mo na ng lagay. Damihan mo, ayan. Eto ba to? Ibig sabihin, totoo na to? Yan mga kababayan, tingnan nyo mabuti. Senator Bato de la Rosa, tingnan mo tong mabuti. Ito yung sinasabi natin na kahit sinong tao kayang gawin yan. PNP ka pa naman, dati kang PNP, dapat nilaliman mo yung investigasyon dyan. Ayan normal na tao kayang gawin. Masyado nyo kasing minamaliit ang kakayanan ng isang tao na marunong sa artificial intelligence, mga kababayan, or dito sa AI. Masyado kasi nilang minamaliit, mga kababayan. Tingnan yung mabuti. Lahat ng naging hearing,
or lahat ng nakasalang dun sa hearing na pinagbasihan na 2 larawan, 2 litrato na sinasabing ebidensya ng isang pre-operation report ni Maharlika at ni Morales, mga kababayan, pinaniwalaan ni Senator Bato de la Rosa na kayang gawin ng kahit na sinong tao. Lalo na pag magaling, mga kababayan, sa larangan ng paggawa ng AI. Ano po, lalo na kung kabisado ang lahat ng gawain, mga kababayan, ng isang AI. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ano po, so ito ipagpatuloy pa natin. Legit na to? Puro puno ka ng kalokohan, Bato. Oo. Yan ang hirap sa'yo, Bato, bobo ka. Sana na-gets mo kung alam mong bobo ka, bobo ka talaga. Ang drama, no? Pucha, eto pa. Hindi, yan pakinggan ng konti. Una, dapat in-establish mo kung legit ba yung dokumento na yan. Dito, Tama. ilang beses na natin pinatunayan na mali ka. Na even though you put all those, yung sinasabi mo na nilagyan mo ba yan ng classified? Bakit nagli-leak? Una mong dapat in-establish kung totoo ba yan. So itong dokumento na to na ginawa ko, totoo. Yan. Tingnan mo to, Senator Bato de la Rosa. Pre-operation report. Ginawa ng isang tao. Tingnan mo, Senator Bato de la Rosa. Partida, nilagyan pa ng picture to. Mukha ni Maharlika. Yun pa nga lang iniimbestigahan sa Senado. Nitong si Senator Bato de la Rosa, wala pang larawan ni PBBM yon. At saka ni Ma'am Maricel Soriano. Ito, kung gusto mo, Senator Bato, ito buong-buo na. Mukha pa ni Maharlika nakalagay dyan. Ngayon nyo sabihin, Senator Bato de la Rosa, na hindi kayang gawin ng AI yang iniimbestigahan nyo. Ayan napakaliwanag O sino paniniwalaan mo ngayon? Yung kalukuhan na sinabi nitong si Morales, na alam naman natin, di umano mga kababayan, na baka yung dokumento na iniimbestigahan ninyo ay galing lang din kay Morales. Kaya nga dapat ang kinokontempt dyan, hindi yung mga taong iniimbestigahan pang iba, kung hindi yung mismong si Morales. Kasi halata naman, mga kababayan, na mismong nagsisinungaling. Biruin nyo nung dumating sa punto na sinasabi na ng PIDEA na fake yung dokumento at wala silang record doon, anong ginawa ni Morales? Iniba niya yung kwento, mga kababayan, at dinala niya dun sa 2 minutes na drug test ni PBBM. Mga kababayan, na mamaya patutunayan din natin na kahit sa ibang tao, nangyayari din po yun. Mga kababayan, lalo na kapag ka mabilis, mga kababayan, yung pagsusuri na ginagawa. Inaabot ng 2 minutes lang yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na ba to? Is it worth it dyan sa committee mo? Si Bato, legit na bobo sabi naman, Gigi. Ipinakita ko lang sa inyo, mga kababayan. Di ba sabi ko sa inyo, mga kababayan, kayang gawin niya ng normal na tao, lalo na pag magaling sa paggawa ng artificial intelligence, or netong AI. Eto nga mismong pinatutuhanan natin galing kay Banat Boy. Guys, subscribe nyo si Banat Boy. Napakagaling ng vlogger na yan. Sana naman, eto yung pakiusap natin kay Senator Bato de la Rosa. Kung maaari, sana magsama ka ng isang senador na kayang kontrahin yung mga sinasabi mo. Lalo na, biruin mo magpapa-interview ka. Sasabihin mo naniniwala ka sa documents dahil sa 2 lamang nabutas ng puncher. Saan ka nagkatala senador ka pa naman? Pinaniniwalaan mo yung ganong bagay? Kung lahat pala ng senador, ganyan kababaw yung basihan, mga kababayan, ano na lang ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Kung ganyan lang yung basihan, na 2 butas lang yung pinaniniwalaan para masabi na legit yung ebidensya na ipinipresenta nung isang taong nag-aakusa. Di ba, mga kababayan? Kaya nga sana, sa susunod na hearing, sa May 7, mga kababayan, mapatunayan nila na ang Senado ay kayang mag-imbita ng isang resource person nang hindi via Zoom. Mga kababayan, sana mapapunta nila etong si Maharlika. Dito sa Senado, dahil pagbigo na naman ang Senado na mapapunta at mapauwi etong si Maharlika para patunayan yung mga sinasabi kung may katotohanan ba nitong si Maharlika, mga kababayan, hihina ang tingin ng sambayan ng Pilipino sa imahe ng Senado. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Na kung saan, ulitin ko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Banat Boy, subscribe nyo ang YouTube channel nitong si Banat Boy. So ngayon, punta naman po tayo
dito sa next topic po natin. Ito, maganda rin to mga kababayan. May gusto lang po akong pag-usapan po natin na kung saan, kung maaalala po natin during the hearing in aid of legislation, sabi doon po sa Senado na ang nag-recite is si Senator Bato de la Rosa. Kini-question po doon ng dating PDEA agent na si Agent Morales, mga kababayan. Ay sabi ni Fred Ariel Jr. Bisco, sabi niya top-notcher siya ng FBI Academy. Puncher lang, nagtiwala da. Kaya nga dapat nilaliman nyo yung kanyang investigasyon. Sinasabi niya top-notcher siya. Dapat hindi siya nagpapabiktima sa 2 butas lang. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Ayan, yung tungkol po sa drug test ni Pangulong Bongbong Marcos way back 2021. Di ba? Kasi, di ba may mga claims si dating Pangulong Duterte na meron daw po na isang kandidato na nagkukuk. Ayan. Na ano pa nga po, isa sa mga, kumbaga, naging tangkulan pa nga po yun or tawag nito, ginawa pong may mga memes, meron pong basta ginawa ng mga komedya, ng mga video, ng mga litrato, mga kababayan, sinakyan ng nakakarami. Okay. Ngayon, kung titingnan po natin, ang question 2 minuto tapos lumabas ka agad yung resulta, mga kababayan, ng sabihin natin, drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po. Kumbaga kasi ang sinasabi dito, naging mainit kasi to mga kababayan dahil eto nga yung ginamit na panglihis sa usapin nung fake na dokumento na inilabas ni Maharlika na kiniklaim ni Morales na siya yung gumawa, mga kababayan. Di ba nung tinatanong, etong si Morales, ano yung sabi niya? Iniba niya yung kwento. Ang sagot niya, tulad niyan, na yung si PBBM nagpa-drug test, 2 minutes lang yung itinagal, may resulta na agad. So ngayon, ito, pakinggan pa natin. Po yun, yung kay Pangulong Bongbong Marcos, yung gusto niyang, yung kanya pong tawag nito, yung kanyang kini-question. Ito yun mga kababayan. 12:15 PM nung nagsimula na magpa-drug test itong si PBBM, and then natapos po siya ng 12:17. Ibig sabihin 2 minutes lamang daw po yung itinagal. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So, kung mababasa po ninyo mga kababayan, ayan. Eto naman sa cocaine. Ano po, drug, metabolite, tapos cocaine. Tapos dito ang result mga kababayan, negative. Ano po, so ito ipagpatuloy pa natin. BBM St. Luke's BGC 2021 po yan mga kababayan. Sa BGC po na St. Luke's yan. Okay, yung pangalan Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Okay, 2021 po ito November 22, 2021. Kasi nakalagay dyan, 2 minuto lang mga kababayan. Yung ginawa pong transaction, okay, pagkatapos po magbigay siguro, ano ba to, urine, ganyan. Mga kababayan, after po nun, nakapagpasa sila ng sample ng 12:15 PM mga kababayan. Then, yung resulta ilumabas ng 12:17. Yun po yung kine-question ngayon nito si Morales, mga kababayan ko. Ngayon, yung nakalagay po dyan kung ano po yung itetest is yung cocaine, yung coke. Okay. Yung resulta negative. Meron dito yung analysis test conducted by, may pangalan po na nakalagay, then approved by Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim, Head of Laboratory. Sabi pa rito, valid within 12 months from the transaction date. So until November 22, 2022 po, yung validity niyan mga kababayan ko. Okay. Ngayon, may ipapakita po tayo. Pehado siguro mga kababayan si Senator Bato de la Rosa tinatawanan nung mga gumagawa ng artificial intelligence kasi kayang-kayang biktimahin nila yung isang senador, mga kababayan. Pehado tumatawa ngayon yung mga gumagawa ng peking dokumento kasi unang-una kung naniniwala yung isang senador sa gawang AI, mga kababayan, ay kayang-kaya nilang biktimahin yung isang senador. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Tayo na ibang tawag nito, sample, ibang resulta rin, mga kababayan. Ibang testing din po, mga kababayan. Ibang personalidad po. Okay, ito, papakita ko sa inyo. Nababasa po ninyo. 2 po kasi yan.
ipapakita po natin yung mismong transaction nila, mga kababayan, na inabot nga lang ng 2 minuto yung pagkuha ng resulta. Okay, ito naman po is si Congressman Albano. Congressman Rodolfo Albano III, mga kababayan ko. Siya po yung dati po naging kongresista po yan, mga kababayan, until 2013 hanggang 2019. So 2 termino po, mga kababayan, sa first district ng probinsya ng Isabela. Ngayon po, siya po ay gobernador naman ng Isabela. Sir, gamitin lang po natin. Yeah, sabi nga dito, high-tech na po kasi ang St. Luke's kaya mabilis ang resulta. Kaya nga po pinabalabas kasi nila na dinaya lang yung drug test nitong si PBBM. Eto, may isang tao pa na na-drug test, mga kababayan, ng 2 minutes lang may resulta na. Ano po, etong si Kong Albano. Sa St. Luke's din to, mga kababayan, ng BGC, noong taong 2016 naman po ito. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itong resulta mo para po mapakita natin sa publiko, sa mga kababayan natin, na yung resulta din sa sinagawa pong drug test sa inyo, nagtagal lamang din po ng 2 minuto. Okay, lakihan ko mga kababayan. Ayan Eto, mga kababayan, nagpa-drug test to, yung transaction date time. Eto naman po ay yung oras, 8:49 AM, umaga. Tapos natapos po ito ng 8:51. Ibig sabihin, 2 minutes lamang po ito, mga kababayan. Eto po yung kay Kong Albano. Doon din po siya, mga kababayan, nagpa-drug test dito sa may St. Luke's ng BGC. Mga kababayan, at ito ay taong 2016 or kauupo pa lamang siguro bilang presidente nitong si Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Negative din to. Okay. Yung kanyang naman, nangyari po ito during the time that he is congressman, mga kababayan ko. Transaction date, nangyari po ng July 9, 2016. Mga kababayan ko, so panahon po ni dating Pangulong Duterte po ito. Nagsimula siya kumbaga napagbigay sila ng sample na pwedeng i-test ng 8:49 AM. Then, lumabas po yung resulta, 8:51 AM, mga kababayan. So, 2 minuto lang din po, mga kababayan ko. Okay. Ayan Albano Rodolfo III Taginod. Okay. Yan si Sir. Requesting parties is for Congress. Kay Pangulong Bongbong Marcos, personal. So, para sa Kongreso, yan po yung pinasa. Kung ano yung itetest sa kanya, methamphetamine, tetrahydrocannabinol. Okay, hindi ko mabasa. Cannabinol. Negative, mga kababayan. Yung nag-conduct ng test is, nandyan, yung pangalan. Then yung doktor, mga kababayan, is same sa doktor. Yung head of laboratory, same po, mga kababayan, dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung nag-undergo siya ng drug test. Ayan Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim. Kaya congressman, ganun din po, mga kababayan. Tapos kung yung transaction or yung duration po para makuha, mga kababayan, yung tinatawag po natin na resulta, tumagal lang din po kay congressman ng 2 minuto. Ngayon, governor na po yan, si Congressman Albano. Governor Albano na po yan ng probinsya ng Isabela, mga kababayan. Makikita po ninyo. Ayan po. Kaya kung hindi naniniwala, mga kababayan, yung mga dedeset, subukan niyong pumunta ng St. Luke's. Magpa-drug test din kayo doon. Tapos sabihin mo, ikaw ay tatakbo ng let's say tatakbo kang congressman or tatakbo kang mayor o si Duterte. Kumbinsihin ninyo na magpa-drug test dito sa may St. Luke's. Ano po, para makita natin kung 2 minutes din. Baka kasi, mga kababayan, kaya itong mga dedeset na ito, todo yung pagtira kay PBBM dito, mga kababayan, kasi naiinggit. Subukan nyo rin magpa-drug test dun sa St. Luke's, tapos sabihin ninyo, kailangan ninyo ng mabilisan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasi yung tinatanong po ni Agent Morales dito, yung duration, bakit tumagal lang ng 2 minuto, mga kababayan? Ayan po, pinapakita na. Yun ang inaano nila, mga kababayan Anyway, pagpatuloy natin. Eto, at least may patunay tayo na hindi lang sa isang tao nangyari yan. Hindi lang kay PBBM nangyari yan. Kung hindi, mga kababayan,
maging dun sa ibang mga tao na nagpapaano dito sa St. Luke's. Ano po na nagpapadrug test dyan? Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Natin yung kay Pangulong Bongbong Marcos, alam niyo ito. Ito yung magandang ito yung magandang tawag nito, comparison. Because same po ng hospital, same po ng facility, mga kababayan. Tapos yung do magkaiba nung nagsagawa po ng test or yung analyst magkaiba, mga kababayan. Pero yung head of laboratory nila, isa. Tama. Ayan o, si Dr. Maria. Kasi yung nagsagawa ng test dito kay Kong Albano, mga kababayan, si Marcel ata to, Gibera. Tapos yung kay PBBM, iba po. Ano po, pero yung kanilang head, iisa lang. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Cecilia Fernandez Lim. Cecilia pala, mga kababayan. Tama ba? Ay hindi. Marcela de Vera yung analysis and then etong si Cecilia Fernandez Lim yung head. Ano po ipagpatuloy pa natin? Laboratory. Tapos same po na 2 minuto lang din ang tinagal, mga kababayan ko, ng procedure para makuha po yung resulta. Same po na drug test po ito. Ayan o, papakita natin yung dalawa. Ayan po yun, mga kababayan. Ito po kasi ngayon yung kini-question, yung 2 minuto lamang daw po ang tinagal. Baka daw may discrepancy, baka daw po mga kababayan kasi pinapasilip po ito, 'di ba? Pinapasilip daw po. Ngayon na yan. Kaya nga, ito sabi nga ni Baby Ruth, bobo naman ang hindi naniniwala dyan. Kaya nga, kung hindi nga sila naniniwala, kung si Senator Bato hindi rin naniniwala at paniniwalaan niyo si Morales, subukan niya magpatawag ng taga St. Luke's. Kung gusto nilang tumanggap na matindi pang kahihiyan, magpatawag sila ng taga St. Luke's dito sa BGC. Patawag nila sa Senado, tanungin nila kung bakit 2 minutes lang. Kung gusto nila, kung gusto pa nila lalong mapahiya, subukan nila magpatawag ng taga St. Luke's. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Parehas po ito na tawag nito na test. Drug test po, mga kababayan. Pero nakikita naman po natin dito, ayan, parehas negatibo. Parehas po yan facility. Parehas po na St. Luke's BGC, mga kababayan. So yung kay Congressman is 2016 na conduct. Kay PBBM naman is during the time na tumatakbo siya bilang Pangulo, which is 2021. Eto naman kay PBBM, yung analysis naman niya, mga kababayan, yung nagsure kay PBBM is etong si Jereza G. Reyes, mga kababayan. Yung isa, Vega. Eto namang isa, si Jereza. Bago yung kanilang head, ganun pa rin, mga kababayan, si Cecilia Fernandez Lim. Iisa lang yung head, magkaiba ng analysis. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Mga kababayan po. So kayo na po ang bahalang humusga. Ayan po, nagpapakita lamang po tayo dito ng mga ebidensya. Nagpapakita lamang po tayo ng mga papeles, mga kababayan. Just to verify. Siyempre, alam niyo naman sa mga issue na to, si Pangulong Bongbong Marcos ang tawag nito, ang dinidikdik. Anyway, mga kababayan, eto maliwanag naman na hindi lang kay PBBM nangyayari yung 2 minutes yung transaction ng pagpapadrag test. Kung hindi kahit sa ibang politiko, nangyayari din po yan, mga kababayan. Kaya nga kung hindi sila satisfied, kung hindi sila naniniwala, magpatawag itong si Senator Bato ng taga St. Luke's, mga kababayan, sa Senado para tanungin nila kung bakit 2 minutes lang yung nagiging transaksyon ng drug testing nila. Ano po, para mapahiya itong sina Senator Bato. Anyway, mga kababayan, ito ay kinikredit natin itong bidyong ito kay Tol Joshua Corpus. Kanya po yan, hindi po yan natin ginawan lamang po natin ng reaction video. Ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa sinasabi ko na na dating PIDEA chief na nagsalita at may ibinuking tungkol po kay Morales. Ito, partida to, mga kababayan. Etong PIDEA chief po na ito, ewan ko kung PIDEA chief ito nung panahon ni Duterte or na-appoint ni Duterte. Ano po, kasi nakalagay dito, mga kababayan, ex-PIDEA chief Dionisio Santiago to head Dangerous Drugs Board, mga kababayan. Or ito ay parang na-appoint bilang DDB or head ng DDB. Ano po, so sabi dito, basahin po natin, pakilala ko po muna siya sa inyo.
para may idea kayo kung bakit niya nasasabi yung mga bagay patungkol dito kay Morales. Sabi dito mga kababayan, basahin muna natin yung pinakamahalaga. President Rodrigo R. Duterte has appointed retired General Dionisio R. Santiago as the new head of the Dangerous Drugs Board or itong tinatawag na DDB. Malacanang announced on Sunday. Sabi pa dito, in a statement, presidential spokesperson Ernesto C. Avila said the appointing of Mr. Santiago, a former head of Philippine Drug Enforcement Agency or etong PDEA, to the DDB will greatly contribute to the President's vision of a drug-free Philippines, mga kababayan. Ibig sabihin, eto pong si dating PDEA Chief Santiago ay na-appoint ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, bilang head ng DDB or netong Dangerous Drugs Board, mga kababayan. Ngayon, pakinggan po natin yung sasabihin niya patungkol dito kay Morales. Sabi ko nga po sa inyo, yan nakalagay sa title natin, may isang PDEA chief na nagbuko kung bakit ginagawa ni Morales ngayon yung mga ginagawa niya laban po sa ating gobyerno. Ano po at laban sa PDEA. So ngayon, pakinggan po natin etong sinasabi o reaksyon ni ex-PDEA Director General Dionisio Santiago kay ex-PDEA Agent Morales. Ano po, pakinggan po natin. Galing po yan sa matalik natin na kaibigan na si Nino Barsaga. Ano po, so ito, i-play na po natin. Mga kaibigan, first of all, ngayong araw ng May 1, 2024, pinilit ko na maka one-on-one at makausap personal si dating Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, Dionisio Santiago. At dati rin po siya na PDEA Chief Director General na si General Dionisio Santiago. Tinanong ko sa kanya personal, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba ang kredibilidad nitong dating PDEA agent na si Morales? Now, mga kababayan, pakinggan nyo po mabuti kung mayroon bang kredibilidad or tama ba na tayo'y maniwala sa sinasabi. At may pagkakataon ba din po kanina na tinanong ko si General Santiago, Sir, ano po ang inyong opinion? May naniniwala ka ba na may mga taong nasa likod nila Morales? Ang sagot niya, natural meron yan. At hindi aamin ang mga yan para sabihin na may mga taong nasa likod. Now, mga kababayan, pakinggan na po natin ang akin interview. Walang iba kung hindi kay General Dionisio Santiago. Si Morales. Hindi ko makakilala kabakaupo namin sa grilid ang girlfriend niya. Opo. Kaya ang tanong doon, sino mong asawa sinasabi mo? Hindi ba dalawa asawa mo? Kasi, kung kayo tayo tatanungin, sir, credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yun? Alam mo, matalinong tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yan, lulusot kahit nagsisinungaling eh. Genital aya yan. Mismong dating PDEA chief yung nagsasalita niyan, mga kababayan, yung in-interview ni paring ninyo. Sabi niya dito, mga kababayan, matalino etong si Morales. Kahit i-polygraph test mo, mga kababayan, kahit nagsisinungaling, makakalusot po yan. Kaya nga kung makikita ninyo, pag nagsasalita siya sa Senado, kahit kasinungalingan na yung sinasabi nitong si Morales, paniwalang paniwala etong si Bato. Kasi nga, gaya ng sabi ng dating PDEA chief, mga kababayan, kahit magsinungaling yan sa polygraph test, makakalusot at makakalusot po yan. Kasi nga, napakatalino daw po niyan, siguro pagdating sa pagsisinungaling. Ano po, ipagpatuloy pa natin. PMA din ba siya? Ano? PMA siya, sir? Dalo lang, pulis lang yun. PNP lang siya. Pero kung kayo, sir, tatanungin sa inyong siyempre, kada paano, kilala niyo naman yung background niya. Meron kayang taong nasa likod niya? Diyan ba naman nagtatapak si Maharlika ba? Hindi naman si Maharlika, wala bang nagsusupport dyan? Meron yan? Oo. Bang dapat magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nagpo-provide ng Darabi, hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Pala eh. Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin niyo, sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil yan. Walang gustong... Mga kababayan, pakinggan nyo yung sasabihin ni dating PDEA Chief Dionisio Santiago kung bakit etong si Morales
ganito na lamang po yung ginagawa ngayon. At kung ano yung motibo ni Morales, mga kababayan, kung bakit niya ginagawa yung mag-ingay ngayon laban po kay PBBM, laban sa ating gobyerno at laban po sa PIDEA. Ito, pakinggan pa natin. Ito, para ginagawa. Morales, gustong pumapil niyan. Walang gustong pumapil niyan. Gustong nagtayuan ng anti-drug advocacy yan. Di ba tinira ko niyan? Okay. Tinira ko niyan pagkatapos nung wala na ako, si Gutierrez naman dinanata niya. Sabi niya, magaling daw ako kaysa kay Gutierrez. Buti pa raw ako. Tapos nagtayo ng foundation, ako ginong poster board, hindi ako umaten. So parang ganito pala nangyayari, mga kababayan. Kumbaga, kaya sinisiraan ni Morales ang PIDEA kasi nung naging PIDEA chief, etong si Junicio Santiago, mga kababayan, siniraan din itong si Morales. Tapos, nung nawala na sa PIDEA etong si Santiago, siniraan naman nitong si Morales yung sunod na naging PIDEA chief, mga kababayan. At pinagkumpara yung dati niyang siniraan sa bago niyang siniraan. At ngayon, mga kababayan, ang isa palang motibo't dahilan nito kung bakit nag-iingay ngayon is parang nagpapapansin kay BP Inday Sara Duterte nga naman kung sakali na maging presidente etong si Sara, mabibigyan ng posisyon sa gobyerno etong si Morales. Hindi lang yan, mga kababayan. Kung hindi, pati yung mga dating opisyalis ni Duterte na mga nag-iingay ngayon. Na kaya pala ngayon, todo-todo yung pag-iingay po nila laban sa ating gobyerno. Kasi nga naman, siguro ang pakiramdam nila pag nanalo si BP Inday Sara Duterte, magkakaroon sila ng posisyon sa gobyerno. Kaya nga pala kung mapapansin po ninyo, yung mga nasipa sa gobyerno sa panahon ni PBBM at yung mga hindi po na-appoint, dumidikit lahat kay Inday Sara. Kasi nga, gusto nila na magkaroon ng posisyon kung sakali na maging presidente etong si Sara sa 2028 national election, katulad nitong si Morales. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Yan ang kaloko yan. User. Hindi, ang dating sa inyo, walang credible. Wala. Walang credible. Hindi ba nagka-dismiss ng time namin yan? Yes, sir. Hindi kasi ang dismiss yan ang kwan niya, ito ang kwan mo. Kinuha siya sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Nagka-dismiss ng PIDEA, in-appeal sa Court of Appeals, in-appeal sa Supreme Court. Ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Hindi mo sabihin, tanga yung mga justices. Siyempre. At tinanggal siya. Opo. Maganda ka simple yun. Ano, pinapalabas mo, sino nga, alam yung mga justices. Ikaw ang tama. Opo. Ganon na ganon yung ginagawa ni Morales, mga kababayan, sa Senate hearing. Ganon na ganon yung ginawa niya. Pinalalabas niya na tama siya. Totoo yung sinasabi niya at totoo yung mga ebidensya na lumalabas. At pinapalabas niya, idinidildil niya sa utak ni Bato na bakit lumabas yung leaks. Bakit lumabas yung document dito sa PIDEA? Bakit nag-leaks? Yan yung sinasabi ni Morales. Kaya nga kung makikita ninyo, kada nagsasalita si Morales, kumbinsidong-kumbinsido itong si Bato, mga kababayan. At yung mga sinasabi ng mga taga-PIDEA, hindi nagaanong napapansin. Dahil nga, kung makikita ninyo, nagpaka-grandstanding etong si Morales dun sa Senate hearing. Ano po, pinapalabas niya, natunay ang dokumento kasi siya yung gumawa, pero hindi ba naisip ni Senator Bato minsan na yung sinasabi ni Morales talagang kahinahinala na dahil unang-una, sinabi niya na siya yung gumawa. Pero biglang nag-leak yung ginawa niyang dokumento. Ibig sabihin, kung nag-leak yan at siya yung gumawa, siya yung nag-expose, siya yung nag-leak. Mga kababayan, hindi ang PIDEA. Ano po, pero hindi napansin yon ni Senator Bato de la Rosa. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Pero sir, kanina nga nasabi ko nga, meron kayong dikit siya sa dating administration kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Dating administration, gusto pabagsakin ng dating administration ng kasalukuyan administration eh. Bago po. Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko alam. Kita nyo Hindi alam na ako niya. Wala. Mula nung mawala ako sa gobyerno, wala na ako. Hindi na ako nakailang. Okay. Saan nakikita ko, tahimik na nga lang kayo, sir eh. Kaya anong gagawin ko? Ba't ako mag-iingay? Anong mapala ako? Yes, sir. Kita nyo. Pero sir, Kung anong gusto lang gawin, problema nila yun. Pagkat ako, posisyon mo, nailip ng tao yan. respeto. Kung gusto nyo palitan, na mag-eleksyon ulit kayo. Tama.
Pero sa tingin niyo, sir, magtatagumpay ba yung mga nag-a-attempt na papabagsakin ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Depende sa presidente yan. Siyempre, depende kung ano ba. Kaya nga humahanap sila ng isip, paulit-ulit. Kailangan magaling din ang mga dumidepensa sa presidente. Eh kung yung magdidepensa sa'yo, mapapahama ka lalo, may problema ka. Opo. Diba? Yes, sir. Tama! Ano pa simple? Kasi nga naman mga kababayan, kahit anong paninira nila kay PBBM, hindi uubra yan. Lalo na, unang-una, may mga media na ngayon. Lalo na at may mga vlogger na din mga kababayan. Kasi nga, lahat ng sasabihin nilang mali kay PBBM, lahat po yan ay talagang bubusisiin na ngayon ng mga vlogger. Hindi lamang po ng mga vlogger mga kababayan, kung hindi ng mga magagaling na media. Dahil kung tutusin talaga, noon madali nila mapapabagsak ang gobyerno. Dahil walang mga tao na handang magpaliwanag sa mga kababayan nating Pilipino. Pero ngayon, may mga vlogger na kasi napakadaling idikit sa inyo yung mga sinasabi ng mga naninira sa gobyerno. Napakadali nang i-debunk sa panahong ito ngayon mga kababayan. Dahil eto na nga kung eto talaga ay may intensyon na siraan si Morales, kita nyo yung tanong sa kanya. Kaya dating PIDEA chief mga kababayan, Junicio Santiago, ano yung tanong sa kanya? Kung may mga nasa sa likod ba para sirain ng ating presidente? Napakaliwanag ng sagot niya mga kababayan, meron yan. Pero hindi naman aamin niya mga yan. Tapos nagbitaw pa siya ng salita na nung nawala siya sa gobyerno, wala na siyang pakialam. Kaya lang naman nagsalita ito ngayon kasi nga na-interview ni Tol Niño Barsaga. Pero napakaliwanag naman ang sabi dito ng dating PIDEA chief mga kababayan na etong si Morales napakatalino nito. At kung ito ay isasalang mo sa polygraph test, makakalusot po ito dahil nga magaling sa pagsisinungaling ito mga kababayan. Kaya nga nabiktima nito si Bato. Ano po, so nasa sa inyo na lang mga kababayan kung ano po yung paniniwalaan po ninyo. Pero eto, maliwanag naman ang sinasabi niya motibo na dahilan dito kung bakit nag-iingay si Morales. Dahil nga, nagpapapansin po siya kay Inday Sara Duterte. Nga naman, pag nanalong presidente si Inday Sara Duterte, magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno. Ganun lamang naman kasimple. Kaya kung makikita ninyo, pamula kay na Sandra Cam, mga kababayan, kina Glenn Chong, kay Morales, kanino pa ba? Kay Maharlika, at kina Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, lahat ng mga yan kaya nag-iingay at pumapanig sa mga Duterte kasi naghihintayan na magkaroon ng posisyon sa gobyerno pagka si Sara na ang naging presidente. Maniwala kayo mga kababayan, buti na nga lang ngayon may social media. Paano na lang kaya kung walang social media? Paano na lang kaya ang ating presidente? Didikdikin nila ng didikdikin at sisiraan nila ng sisiraan sa publiko at para mapatalsik nila ng mabilis at maiupo na nila yung kanilang gustong maging presidente, mga kababayan. Buti na nga lang may mga vlogger na sa panahong ito ngayon. Biruin mo kung wala palang vlogger sa panahong ito ngayon at kung walang mga media at kung walang social media, maniniwala na lang tayo dun sa puncher na 2 butas para patalsikin ng presidente at para masira ang imahe ng PIDEA, mga kababayan. Biruin nyo senador nag-imbestiga, top-notcher pa sa FBI mga kababayan, pero sa 2 butas lang naniwala na. Diba mga kababayan? Anyway, kayo po, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa unang yugto ng ating talakayang ito mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan